Hello, kamusta na tayong lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth, for He is merciful, loving, and very forgiving, very persistent in pursuing us so that we may return to Him. He is the Alpha and the Omega, and He will never fail. All the plans of our Father, Yahweh, will never fail. Whatever He said, He will do it. And I worship Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, your Savior and Redeemer also, for giving His life for us, to save us from our sins, to cleanse us. And si Jesus Christ yung nagprepare ng place for us in heaven. Nakalagay sa John chapter 14 verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Babalik ulit si Jesus Christ and receive you to myself. Si Jesus Christ ang tatanggap sa atin. Wala nang ibang tatanggap. Si Jesus Christ. Kasi siya ang nagsusulat ng name natin sa Lamb's Book of Life. Sino yung Lamb? Si Jesus Christ. At kung nasan si Jesus Christ, doon din tayo. Dahil sa bahay ni Almighty Father, there are many mansions, no? And I receive it to myself, and that where I am, there you may also be. Sabi ni Jesus Christ. At yung bahay ng tatay natin, marami siyang mansion doon. Maraming castle, malaki. Kaya tayo lahat na tumira sa bahay ng tatay natin. Kaya magtiwala tayo kay Jesus Christ, dahil siya yung ipinadala ni Almighty Father para ma-establish ang New Covenant. Ano yung New Covenant? Na hindi na tayo kailangan pa na maghanap ng mga animals to give burnt offerings to our Father, na magbigay ng mga grain offerings, drink offerings, dahil si Jesus Christ na lahat sumako. Siya na ang high priest, siya pa yung sacrifice, siya pa yung redeemer natin, at si Jesus Christ kaisa ni Almighty Father. So maraming role na ginampanan si Jesus Christ. Siya yung kinsman redeemer, the only begotten Son of the Almighty Father. Mahal na mahal ni Almighty Father. At pinili niya si Jesus Christ na ipadala sa atin because alam niya that Jesus Christ will succeed. And so death has no sting anymore. Kaya we must glorify the name of Jesus Christ, so that our Father may be glorified also. And if we glorify our Father, we're also glorifying Jesus Christ. So last time we read Hosea chapter 11. Nabasa natin dito na mahal ni Almighty Father ang kanyang mga anak. Simula pa nung earliest days ng mundo na to. At nung bago pa man niya tayo gawin, alam niya na mahal niya na tayo. Kaya nga, we were created in His image and likeness. Ayaw ni Almighty Father na malayo tayo sa Kanya.
And so, dito sa verse 1 ng Hosea chapter 11, when Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. Inalis niya tayo sa lugar ng bondage of sin, kasi ang Egypt symbolizes kasalanan yon. At nagpadala si Almighty Father ng prophet. Tinuruan niya rin ang mga tao at ang mundo na to kung paano mabuhay. Binigyan ng knowledge ni Almighty Father kung paano magtanim, kung paano ang mga different properties ng mga plants na pwede palang maging gamot, no? Si Almighty Father lahat na nagbibigay sa atin ng mga knowledge. Dahil hindi natin alam yon, natututunan natin sa tatay natin. Yung nag-create sa atin. Pero nakalagay ito, they did not know that I healed them. Hindi alam ng tao na lahat ng mga blessings, it came from our Father. Ang nangyari, binaba ni Almighty Father ang kanyang sarili para abutin niya tayo. Dahil napakababa natin, dahil tayo makasalanan. Kaya kinailangan ni Almighty Father to stoop para mapakain niya tayo. Nakalagay dito sa verse 4 ng Hosea chapter 11. Pero dahil sa makasalanan tayo at ayaw nating sumunod sa kagustuhan ng tatay natin, we refuse to repent. Ang namayani ngayon sa atin ay wickedness and selfishness. Kaya hirap tayo sa mundo na to. Dahil ayaw nating hingin ang advice ni Almighty Father. Yung mga guidelines or policy ni Almighty Father, ayaw natin. Gumawa tayo ng sarili nating policy against sa law ni Almighty Father. Tinalikuran natin yung tatay natin, yung nagbigay sa atin ng buhay, tinalikuran natin. Pag nagkakasala tayo, tinatalikuran natin ang tatay natin. Kaya yung heart ni Almighty Father, nasasaktan siya. He's hurting. Nakalagay ito sa verse 8 ng Hosea chapter 11, my heart churns within me. My sympathy is stirred. Awang-awa siya sa atin. Kahit na nagkakasala tayo sa Kanya, madumi tayo, awang-awa siya. Nakikita niya yung kadumihan natin, naawa siya. Pero, kahit na pagsabihan niya tayo, napakatigas ng ulo natin. At hindi na ulit sisirain ni Almighty Father ang mundo na to. Gaya ng una, nung sa the Great Flood, nasira ang mundo na to. That was the Great Reset. Si Almighty Father lang ang kaya nun. Dahil powerful si Almighty Father. And hindi na ulit mangyayari yon. I will not again destroy Ephraim. Ephraim symbolizes this world. Because this world, fertile, productive, no? Yun ang ibig sabihin ng Ephraim. Maraming mga natural resources ang mundo na to. Maraming mga nagagamit ang mga tao para mabuhay. Pero ang mga tao, kahit galing kay Almighty Father, lahat ng mga resources na ginagamit natin, hindi natin na-acknowledge ang tatay natin. Kinalimutan natin siya. Nagrebelde tayo sa Kanya. Matitigas ang ulo natin. Sabi ni Almighty Father, for I am God and not man. Ibig sabihin nun, very forgiving si Almighty Father. He is for righteousness. At hindi yun magbabago dahil siya ay Diyos.
the Holy One in your midst. Hindi iiwanan ni Almighty Father ang kanyang pagiging holy. Dahil siya ay Diyos. And I will not come with terror. Si Almighty Father, siya rin ay like a lion. So, ang lion ay powerful, no? And strong, majestic, royalty, purposeful, decisive, confident, and independent. Wala siyang kailangan sa atin. Tayo ang may kailangan kay Almighty Father. Kaya niya tayo gustong makasama in heaven because dahil sa pagmamahal. Mahal niya tayo. At hahayaan tayo ni Almighty Father makabalik sa Kanya. At doon tayo titira sa Kanyang bahay. In my Father's house are many mansions. Nakalagay dito, I will let them dwell in their houses. So may ibibigay sa ating bahay si Almighty Father. Kasi si Almighty Father, marami siyang mansion sa Kanyang house. Nakalagay sa John chapter 14 verse 1 to 3. So ang mundo ay punong-puno ng kasalanan. Pati na ang mga tao, puro kasinungalingan. Pero may mga nagtitiwala pa rin kay Almighty Father. Kasi yung Israel, napagkwentuhan na natin, no, na may mix doon. May mga tao nagtitiwala kay Almighty Father, meron ding hindi nagtitiwala. So, alangan. Pag sinabing Judah, pure yun. So, nagsisimbolize din yon ng mga believers. Isa ka bang Israel na nag-hold back pa rin kay Almighty Father? Gumagawa pa rin ng kasalanan kahit nakilala mo na si Almighty Father, kahit anak ka na niya, sinasabi mo na anak ka na niya, pero gumagawa ka pa rin ng kasalanan? Or, pure ka ba na anak ni Almighty Father na kung ano ang sinasabi ni Almighty Father, yun ang sinusunod mo? Okay? Kakaintindihan tayo? Sinong kausap ko? Iska, naintindihan mo sarili mo. Naiintindihan ko sarili ko. Hindi ko lang alam sa iba kung naiintindihan ako. Pagpapray ko, Lord, salita mo to na maintindihan din ng mga tao. So, dito tayo sa Hosea chapter 12. Ephraim feeds on the wind and pursues the east wind. So, yung mundo na to, ano ang kinakain niya? Nagsosow siya, no? Or nagfi-feed siya ng wind. Walang kwenta. Humahabol lang hangin. Walang investment. Habol lang habol, trabaho ng trabaho. Wala namang nangyayari. Dahil ang true riches, si Almighty Father. And pursues the east wind. Ano yung east wind? Mga bagay na meaningless, chasing after unrighteousness and wickedness. Di ba yung mga magi, galing sila sa east? So yung itong mundo, pinapursue nila yung east wind. So pinapursue nila yung mga material gains, itong mundo na to. Na wind, walang profit, no? Profit, hindi profit. Profit, hindi ka walang
ganansya, profit. Minsan nabibisaya na ako, no? Pero hindi naman ako Bisaya, pero walang kaso kung Bisaya ako. Gusto ko din yun. No? Gusto ko din maraming salitang alam, kaso hindi ako marunong eh. Yung tono lang ang kaya ko. Yung accent. So, ituloy natin yung verse 1 ng Hosea chapter 12. He daily increases lies and desolation or ruin. Araw-araw, padami ng padami ang kanyang kasalanan. Araw-araw, padami ng padami ang kanyang sinisira. Anong mga sinisira niya? Anong mga kasalanan? Sinisira ang buhay ng tao, sinisira ang pamilya, sinisira ang mga bagay na bigay ni Almighty Father, sinisira ang salita ni Almighty Father, pero hindi niyo masisira ang salita ni Almighty Father. Tinatry niyong sirain ang salita ni Almighty Father, pero never ninyong masisira ang salita ni Almighty Father. Never ninyong matatanggal si Almighty Father dito sa mundo. Gumagawa kayo ng kasinungalingan tungkol sa mundo na to. Pero, lalabas at lalabas ang truth. Kasi si Almighty Father, He is for the truth. Powerful si Almighty Father. Also, they make a covenant or treaty with the Assyrians. Ano yung ibig sabihin nun? Make a covenant with the Assyrians. Sa mga tao na hindi rin nagtitiwala kay Almighty Father. Sa mga wicked people, sa mga tao na ayaw kilalanin si Almighty Father as the creator of this world. And oil is carried to Egypt. Ano yung significance ng oil? Yung oil kasi, it's a for anointing, no? Parang holiness ang nagsisimbolize ng oil. Itong oil, dinala sa Egypt. Naging kasamaan. Dinala sa kasamaan. No? Naintindihan niyo? Kasi yung oil symbolizes anointing. Dinala sa sinfulness. Yung oil. Binaliwala ng mga tao at puro kasamaan ang ginagawa, disregarding the truth. Disregarding Jesus Christ, disregarding the Holy Spirit. Vilified. They vilified. Alam mo yung vilified? Ano ba another word for vilified? Maligned. Yan. Another name for maligned, defamed or attacked. Mas madaling intindihin. Defamed or attacked. The holiness of the Almighty Father. Inatake. Sinisiraan si Almighty Father. Inihalin tulad sa isang isinama sa kasamaan na hindi naman dapat. Verse 2, the Lord also brings a charge against Judah, or a legal complaint against Judah, and punish Jacob according to his ways. According to his deeds, he will recompense him. Si Almighty Father, nagpapunish siya para matuto ang mga tao according sa mga kung ano ang ginawa natin. Hindi man natin agad-agad nakukuha yung punishment ni Almighty Father.
Aantay lang. Kaya, humingi tayo ng kapatawaran kay Almighty Father. Lahat kasi ng mga decision making natin, merong, repercussions yun. Kahit nakahingi tayo ng tawad kay Almighty Father, pero kung may nagawa ka na kasalanan, may repercussions yun. May maapektuhan ka pa rin. Para hindi na natin gawin ulit yung mga kasalanan. Kaya ginagawa ni Almighty Father yun. Example, nagnakaw ka. So, humingi ka na ng kapatawaran kay Almighty Father. Sorry, nagnakaw po ako. Pero, nung nagnakaw ka, yung pera na yon nagamit ngayon sa bagay na ikasasama ng pamilya mo. So, dun ngayon umepekto sa pamilya mo, naapektado ka rin. Naintindihan niyo? Indirectly, directly, and indirectly, yung punishment of the Almighty Father. Or, halimbawa, matakaw ka, kain ka na kain. Ayaw mong mamigay. Sobrang katakawan mo, ayaw mong mamigay, nagkasakit ka na, o yun, directly naman yan. Dahil sa swapang ka, nagkasakit ka. Ayaw mong mabigay. Ay, baka hingin, kakainin ko na lang. May mga ganong klaseng tao. Ay, baka hingin sa akin itong pagkain ito, isusubo ko na lang agad kasi makikita nila may pagkain ako, susubo ko lahat. Na-impacho. Yan, kasalanan kasi nga, swapang, no. Directly naman yan. So, nakikita nyo na, no? So, everyday, ganon. Verse 3. He took his brother by the heel in the womb, and in his strength, he struggled with God. Ito kasing si Jacob and Esau, kambal sila. Nag-away sila sa tiyan. Kinuha niya yung heel ni Esau. He took his brother by the heel in the womb. Nasa tiyan pa lang. And in his strength, he struggled with God. Nananakit tayo ng kapwa-tao natin. In-hurt natin physically, emotionally, mentally. Yung mga kapwa-tao natin. Ina-abuse natin, minamanipulate natin. Yung mga akala natin, pwede natin i-bully. Yung mga weak people, niloloko natin, we trick them, we confuse them. May kaparusahan kay Almighty Father yan. Yung mga taong weak, hindi nila kaya na gumante. And so, what will happen? The Lord will give them justice. Tsaka dito sa in his strength, he struggled with God. Diba? Si Jacob yun. He struggled with God and prevailed. Dito sa verse 4, yes, he struggled with the angel and prevailed. He wept and sought favor from him. He found him in Bethel, and there he spoke to us. Mababasa natin yun sa Genesis chapter 32, verse 28. Nung si Jacob, basahin natin, That night, Jacob got up and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 sons, and crossed the ford of the Jabbok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. May naka-wrestling si Jacob na man. So, nababasa to sa Genesis. Ang nagsulat ng Book of Genesis, si Moses.
Paano nalaman ni Moses to? Ang nagkwento, si Almighty Father, when Moses was with the Almighty Father sa mountain, 40 days and 40 nights doon si Moses. Nagkwentuhan sila ni Almighty Father. Kaya naisulat ni Moses. At kaya ngayon natin alam, si Almighty Father nagkwento nito. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." The man asked him, "What is your name?" "Jacob." Then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome." Pero nakalagay dito sa Hosea, he struggled with the angel and prevailed. Yung pagsusulat ng angel dito is capital letter A, yung angel. Pero ang nakalagay naman sa Genesis, man, naman, di ba? Pero ang sabi ni nung man, "Your name will no longer be Jacob but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome." So ano ba? Angel ba? Man? Or God? Angel also means messenger. Dito sa Malachi, saan ba yan? Malachi chapter 3 verse 1. "I will send my messenger who will prepare the way before me." So that's John the Baptist, diba? And then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple, the messenger of the covenant. Sino naman yung messenger of the covenant? "Whom you desire will come, says the Lord Almighty." Una, may isang messenger na mag-prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are speaking will come to his temple, the messenger of the covenant whom you desire will come, says the Almighty God. So dalawang messenger to. Yung isang messenger si John the Baptist, may ipapadala na siya, kasi si John the Baptist yung magpre-prepare ng way, so messenger siya. May darating na naman isang the messenger of the covenant whom you desire will come. Yung magdadala ng covenant, si Jesus Christ yon. So angel also means messenger. So this is Jesus Christ, Son of God, Son of Man. Si Jesus Christ. Hindi pwedeng si Almighty Father ang karesel ni Jacob, kasi hindi nagpapakita ng mukha si Almighty Father. Madudurog si Jacob or mamamatay siya. Alam naman natin na si Abraham, nakita niya si Jesus Christ, no? Jesus, hindi pa name niya Jesus, okay? Kaya lang naging name ni Jesus ay Jesus kasi nung pinanganak siya rito sa mundo, ibig sabihin Savior. Okay? So ituloy natin. Di ba sabi ni Jesus Christ, "The Father and I are one." Kung ano ang gusto ni Almighty Father, yun din ang gusto ko. At kasama ni Almighty Father si Jesus Christ when He created this world. Let us create a man in our image and likeness. So this is Jesus Christ, no? Verse 5. "That is the Lord God of hosts. The Lord is His memorable name." Alam naman natin, the Father and I are one. So kung ano ang sinasabi ni Jesus Christ, ganon din ang sasabihin ni Almighty Father. At kung ano sasabihin ni Almighty Father, ganon din ang sasabihin ni Jesus Christ. Although magkaiba sila, anak si Jesus Christ, pero kaisa ni Jesus Christ si Almighty Father. At tayo ay kaisa rin ni Jesus Christ. And so, kaisa rin natin si Almighty Father. Nakalagay, diba, sa Book of John? So you, by the help of your God, return, observe mercy and justice, and wait on your God continually. Ito ang ipinag-uutos sa atin. By the help of your God,
sa tulong ni Almighty Father, return, bumalik tayo sa tatay natin. Observe justice and mercy. Itong i-practice natin, yung awa at justisya or equality, walang pinipiling tao at maawa sa kapwa-tao. Pag may awa tayo sa kapwa-tao, hindi natin sasaktan ng kapwa-tao natin, hindi natin i-abuso, hindi natin i-manipulate, hindi natin gagamitin, magiging mapagbigay tayo. Hindi natin i-chismis kung may mercy tayo sa kapwa-tao natin kasi naawa tayo eh. Pero ngayon, gumagawa ba tayo ng mercy sa kapwa-tao? Hindi. Ginagamit natin ang kapwa-tao. I-chismis natin yung kapwa-tao. Hinuhusgahan natin yung kapwa-tao. Hindi justice yun, kundi injustice yun. Akala mo justice yun pag hindi, yung hinuhusgahan mo yung tao. Hindi yung justice. Injustice yun kasi kahit ikaw rin nagkakasala ka rin, di ba? So pareho lang, no? Na nagkakasala. So bakit natin huhusgahan? So hindi, no? Ang sinasabing justice dito, yung pantay ang tingin natin dapat lagi sa mga tao. Walang mayaman, walang mahirap. Parang si Almighty Father, parang si Jesus Christ. Hindi tayo merong partiality na pagmayaman. Sa harapan yan uupo. Pag mahirap, doon na lang siya sa likod. Pangit yung damit niya eh. And wait on your God continually. Lagi nating antayin si Almighty Father. At ang babalik si Jesus Christ. So bakit nakalagay and wait on your God continually? Dahil utos ni Almighty Father, si Jesus Christ ang kanyang pababalikin. Dahil si Jesus Christ ang High Priest, ang Savior, ang Redeemer, at ang Judge. Kaya baka naguguluhan kayo. Akala ko ba si God? Akala ko ba si Jesus Christ? Kasi nga, kaisa ni Jesus Christ, si Almighty Father. Nakalagay dito sa John chapter 14. Verse 6 up to John chapter 14 verses 6 up to 14. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi tayo makakalapit sa tatay natin maliban kung lalapit tayo kay Jesus Christ. Wala tayong ibang malalapitan. Wala tayong, hindi natin matatawag yung mga santo para lumapit kay Almighty Father. Hindi. Hindi natin tatawagan si Mary para makalapit kay Almighty Father. Sino tatawagan natin? Si Jesus Christ. Yung iba, sinasabi na devoted sila kay Mary. Wala naman nakalagay sa Bible. Kung meron sana nakalagay sa Bible. Pero wala eh. Si Jesus Christ ang nakalagay dito. Diretsahan tayo. Except through me. Sabi ni Jesus Christ. Siya lang. Wala nang iba pang mediator. Baka sabihin niyo, baka may mediator papunta kay Jesus Christ. Walang mediator papunta kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, friend na nga niya tayo. Bakit kailangan pa ng mediator? At ano ang sabi ni Jesus Christ? Sino ang aking mga ina at ang aking mga kapatid? Yung nagtitiwala sa akin, yun ang aking ina at mga kapatid. Verse 8 of John chapter 14. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. Jesus said to him, have I been with you so long, and yet you have not known me? Hindi mo ba kilala, Philip? O ngayon, may mga tumatawag kay Philip, sumasamba kay Philip. Ba't yung sinasamba si Philip, hindi nga siya naniwala. Tinan nyo, ang basahin nyo, di ba? So, si Jesus Christ ang tatawagin natin. Hindi si Thomas. Ha? He who has seen me has seen the Father. Kung sino nakakita sa akin, sabi ni Jesus Christ, nakita na niya si Almighty Father. Kaya nga, di ba dito naka-wrestle ni Jacob, yung man, yung messenger,
So, sino rin yun? At si Almighty Father. Yun kasi, kung nakita na nila si Jesus Christ, nakita na rin nila si Almighty Father. So, how can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I speak to you, I don't speak on my own authority. But the Father who dwells in me does the works. Believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the sake of the works themselves. Kaya, i-worship natin si Jesus Christ. May nagsasabi, bakit i-worship si Jesus Christ? Hindi kayo nagbabasa ng Bible? Ito ang proof na si Almighty Father na kay Jesus Christ. Na si Jesus Christ na kay Almighty Father. Pero hindi sasabihin ni Jesus Christ na siya ay God because of His respect to the Almighty Father. Verse 12, most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. Kung sino man ang nagtitiwala kay Jesus Christ, yung gawa ni Jesus Christ, magagawa din natin. Kaya nga si Jesus Christ, yung pattern natin. All, and greater works than this, He will do, because I go to my Father. Babalik ako sa tatay ko, sabi ng Jesus. And whatever you ask in my name, kaya nga, kung magpe-pray tayo, gagamitin natin ang pangalan ni Jesus Christ, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. So, kaninong pangalan ang gagamitin natin? Si Jesus Christ. Wala tayo ba pagtatawagin pangalan ng mga santo? Hindi natin tatawagin si Mary. Si Jesus Christ. If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and He will love you another, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. So, ang Holy Spirit, iba rin siya. God din, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang ating comforter. The Spirit of truth, whom the world cannot receive. Hindi matanggap ng mga tao o ng mundo na to. Ang Holy Spirit, yung the Spirit of truth, because it neither sees Him nor knows Him. Hindi makita kasi at hindi kilala. But you know Him. Sabi ni Jesus, for He dwells with you and will be in you. Dahil siya ay nasa sa inyo at nananahan sa inyo, kasama ninyo. I will not leave you orphans. I will come to you. So, iba ang Holy Spirit, iba si Almighty Father, iba si Jesus Christ. Okay? Kaya, ang darating na magja-judge ng world, si Jesus Christ. Kaya, pero nakalagay ito, and wait on your God continually, dahil yung go signal ni Almighty Father, no? Para sa pagdating ni Jesus Christ na magja-judge sa atin, aantayin natin. At kung hindi man natin maantay, may time na tatawagin na tayo ng tatay natin. Pauwi na tayo. Verse 7, a cunning Canaanite. Deceitful scales are in his hand. He loves to oppress. Masyadong sly. Ano bang another word for sly? Masyadong magaling manloko. Clever. No? Yung Canaanite or merchant. Clever. Pag sinabing Canaanite, hindi siya pure, di ba? Deceitful scales are in his hand. Manloloko siya. Yung timbangan niya, hindi patas. Hanggang ngayon, may mga timbangan na patas na hindi patas. Kahit noon, may mga timbangan na hindi patas. May mga tao, mga manloloko, mga sinungaling. Madami. So, paano tayo makakaiwas dito? Magpe-pray tayo kay Almighty Father. Deceitful scales are in his hand. He loves to oppress. Gustong-gusto niyang mang-abuso ng tao. Mang-manipula ng tao. Ganon ang mundo. Pero gaganti pa tayo pag inabuso tayo.
ibibigay natin kay Almighty Father. Verse 8, and Ephraim said, surely I have become rich. I have found wealth for myself. In all my labors, they shall find in me no iniquity. That is sin. Sabi ng mundo, oo, naging mayaman ako. Nakuha ko ang kayamanan ko ng sarili ko lang dahil sa masipag ako, nagtrabaho ako. Wala sila makikitang kasalanan sa akin. Sabi ng mundo. Pero, walang makikita. They shall find in me no iniquity. That is sin. Pero, gustong-gusto niya mag-oppress ng tao. Nagsisinungaling siya, yung mundo na to. Sabi, yumaman ako dahil sa paghihirap ko, dahil sa masipag ako. May mga ganong klaseng tao. Pero, hindi dahil doon, kundi nanloko sila. Substandard ang mga items na binibigay nila, mababa ang pasweldo nila, nag-aabuso sila ng kapwa-tao nila, gumagawa sila ng scam na akala natin legal, kunyari, legal. Pero hindi naman legal sa paningin ni Almighty Father. Sa manipulation yon. Kaya itong mundo na to, sinungaling. At nakita ni Almighty Father yan. Verse 9, but I am the Lord your God, ever since the land of Egypt, I will again make you dwell in tents, as in the days of the appointed feast. Ako ang inyong Diyos, sabi ni Almighty Father, na simula pa, nung galing kayo sa lupain ng Egypt, tinawag ko kayo at ngayon, hayaan ko ulit kayong tumira sa mga tents. Maghihirap kayo. Ibig sabihin ng maghihirap, it's not literal na maghihirap, no? Kundi maghihirap kayo spiritually. Pag hindi kayo naghingi ng kapatawaran, as in the days of the appointed feast. Parang gaya nung dati, nung nakatira kayo sa desierto. Sabi ni Almighty Father. Akala ng mga tao, wala silang ginagawang kasamaan. Yung mga business owners, yung mga employees, akala walang ginagawang kasamaan. Pero yung pag naninira ka sa kapwa-tao mo, sa trabaho mo, kasalanan na yun, tapos ikaw yung umangat. Ganon, may politics sa opisina. Pag hindi ka nakikisama doon sa opisina, kailangan pare-pareho kayo ng ugali doon para ma-promote kayo. Nakita ko yung mga tao, ay, pag mag-isa ka lang, alam mo, masipag ka, gano'n, hindi ka ipopromote. Ang gusto nila, yung kapareho nila ng ugali. Yung merong, sinong ipopromote natin dyan, masama ugali. Hindi yan, wag yan. Oh, boring kasama. Ay, ganun nakita ko yun. Ha? Pag sub-sub ka sa trabaho, focus ka sa trabaho, ayaw nila yon. Gusto nila yung sumasama sa gimikan, yan, mga inuman. Yun, gusto nila. Yun ang mga ipromote. Kaya walang justice. Hindi tama ang ginagawa ng mga tao. Nakita ni Almighty Father yun. Kahit sa school, no, bigayan ng grades, kailangan ano ka sa teacher mo, dikit ka sa teacher mo, or nagpapakit ka sa teacher mo para tumaas ang grades mo, gano'n. Gano'n ang mundo. Walang justice. Walang awa. Kaya ang gagawa ni Almighty Father, ibabalik niya ang mga tao sa disyerto. Na ibig sabihin nun ay spiritual poverty. Hindi makukontento. Laging hanap ng mga bagay na makakapagpaligaya, pero hindi nila makita dahil hindi nila sinisik si Almighty Father. Hindi sila gumagawa ng tama. Verse 10. I have also spoken by the prophets.
Isinasabi rin ako ng mga prophets, ipinapalaganap ng mga prophets ang salita ko, sabi ni Almighty Father, and have multiplied visions. Nagbibigay din ako ng mga visions sa mga prophets para maintindihan nila yung message na gusto kong ipasabi sa mga tao. Sabi ni Almighty Father, I have given symbols through the witness of the prophets. Di ba napanood na ako pa lang nanonood? Nabasa, di ba, ninyo yung nangyari kay Zechariah, kay Ezekiel, kay Daniel, kasi ako nanonood ako. Nagbibigay si Almighty Father ng symbols or parables sa mga prophets niya. Pinapaintindi niya yon. Bakit symbols ang binibigay ni Almighty Father? Dahil para maintindihan ng mga tao. Diretsa mong sasabihin ng sa tao, hindi na naiintindihan. So, symbolically, para mag-isip ngayon ang tao, para isik nila yung salita ni Almighty Father. Kaya gumagamit ng parables or symbols, parang si Jesus Christ. Dahil ang makakaintindi lang ay yung mga nagsisik o naghahanap kay Almighty Father wholeheartedly. At pinaparamdam ni Almighty Father sa kanyang mga prophets yung mga bagay na gusto niyang mangyari, gaya nung kay Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Zechariah, di ba? Yung hindi makapagsalita nung namatay yung asawa niya, kinimkim niya yon. Ganon si Jesus, si Almighty Father. Nung na naging mute, no? Nung naging mute si sino ba yung naging mute? Si Ezekiel ba yun? Si Ezekiel ata. Si Ezekiel. Lagi ko na pagkakabaliktad si Ezekiel tsaka si Zechariah. Si Ezekiel, no? Nung namatay yung kanyang asawa, mute si Ezekiel. So, hindi siya makapagsalita nung nararamdaman niya. Kinikimkim niya yung pain. Hindi siya makapag-communicate. Si Almighty Father, ganun din. Pinaparamdam niya sa kanyang mga prophets. Gaya tong si Jeremiah, di ba may yoke na dala-dala. Ginagawang example ni Almighty Father yung mga prophets niya. Kaya ang hirap maging prophet. Nung si Moses, anong ginawa ni Moses? Nagpakasaya ba si Moses? Hindi. Marami ngayong tao, gusto nila maging prophet sila. Hindi nila alam kung ano ang pagiging isang prophet. Hindi nila naiintindihan. Akala nila, pag prophet ka, hihingi ka ng tithes. Hindi. Tithes is for the Levites. Hindi naiintindihan ng Bible. Sabi nila, prophet sila, pero hindi na naiintindihan ng Bible. So what kind of prophet is that? That's self-proclaimed prophet lang sila. At si John the Baptist, sinabi ba niya na prophet siya? Hindi, di ba? Sino nagsabi sa kanya na prophet siya? Si Jesus Christ, yes, more than a prophet. Sabi ni John the Baptist,
naguguluhan si John the Baptist kasi ang tingin niya sa sarili niya, hindi siya prophet, kundi he is paving the way for the coming king. Pero hindi niya ikino-consider ang sarili niya as a prophet. Wala siyang binanggit na I am a prophet. Ngayon, ang dami ng tao nagsasabi na sila ay prophet. Para malaman mo kung ano ang totoong prophet, itanong mo sa kanila kung kailan ang dating ni Jesus Christ. Pag may nagsabi sa kanila ng date or ng in 5 years time, 10 years time, hindi prophet yon. Self-proclaimed prophet yun. At saka, ang pagiging prophet, hindi yun napapag-aralan. Hindi ka papunta sa school of prophecy para matuto kang mag-prophesy. Pinipili ni Almighty Father ang mga prophets niya. Kahit gusto mong maging prophet, kung hindi gusto ni Almighty Father, hindi ka magiging prophet. Si Moses, hindi niya gustong maging prophet. Hindi gusto ni Moses maging prophet. Napilit lang siya ni Almighty Father. Ang sabi kasi ni Moses, ano ako, utal-utal ako. Sabi ni Moses, hindi ko kayang magsalita sa mga tao. Pinipilit siya ni Almighty Father. Ngayon, napapayag lang siya ni Almighty Father. Nung isinama na ni Almighty Father si Aaron na sa kanyang lakad. Kaya, nadamay lang si Aaron. Ang totoo, nadamay lang si Aaron. Pero ang totoo, kinukuha lang ni Almighty Father, si Moses. Pati si Miriam, nadamay na rin. Pero ang totoo, si Moses talaga. At mas matanda, si Miriam at saka si Aaron kay Moses, no? Pero mahal na mahal ni Almighty Father si Moses kasi nga mapagkumbaba si Moses. Kaya dito, yung mga prophets ni Almighty Father, binibigyan niya ng visions para i-convey sa mga tao, isabi sa mga tao, to proclaim to the people kung ano yung vision na yon. Madaming vision na pinapakita si Almighty Father. Nababasa naman natin dito, di ba? Sa book of Jeremiah, Isaiah, Revelation, di ba? At saka ang binibigay ay mga symbols. Like sa book of Revelation, symbolic yon. Di ba yung example nun yung 7 lampstands, symbol yon. Yun ang ibig sabihin, or parable. Gaya ni Jesus Christ, gumagamit siya ng mga parables. So si Almighty Father, gumagamit din ng mga parables or symbols, symbolically, no? Through the witness of the prophets. Verse 11, though Gilead has idols, surely they are vanity or worthless. Kahit na may idols ang Gilead, it's worthless. Walang kwenta. Hindi buhay, hindi nagsasalita, hindi naglalakad, hindi humihinga, gawa sa kahoy, gawa sa bato, kahit gawa pa sa ginto yun. Walang kwenta. So yung Gilead means heap or mound hill, or heap of testimony, or monument. Kahit na ang testimony ay may mga idols, ibig sabihin nito ng Gilead. Symbolic nga kasi kahit yung Ephraim, imbis na earth ang gamitin na word, ginamit ang word na Ephraim. So that's symbolic. No, naintindihan natin. Si Ohola at saka si Oholiba, symbolic. Israel and Judah. Natanda natin si Ohola at saka si Oholiba na. Natandaan niyo? Sino ba yung kausap ko?
Surely they are vanity. Though they sacrifice bulls in Gilgal, indeed their altars shall be heaps in the furrows of the field. Walang kwenta. Yung mga Diyos ng mga tao ng Gilead, kahit na mag-sacrifice sila ng bull sa Gilgal, wala ring kwenta. Magiging basura lang ang kanilang altar dahil nga hindi totoo ang kanilang Diyos. So, sa mundo ngayon, meron bang mga idols ang mga tao? Or graven image? Or may mga bagay ba na sinasamba ang mga tao ngayon? Instead of worshiping the Almighty Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit, madaming sinasamba ang mga tao ngayon. Ano ang nangyari doon? Their altars shall be heaps in the furrows of the field. Walang kwenta, basura. Kahit pa sabihin gawa sa ginto. Worthless. Hindi dahil hindi sila makakapag ipon ng riches in heaven. Yung mga tao, kahit gaano pa kasipag, matyaga na sumamba sa mga idols, wala, hindi nila makukuha ang kanilang inheritance. Makukuha lang ang inheritance if we worship our Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Wala nang iba pa. Pag sinamba mo si Philip, hindi ka makakakuha ng inheritance. Pag sinamba mo si Mary, hindi ka makakakuha ng inheritance. Sayang ang oras. Bakit hindi na lang dumiretso tayo kay Almighty Father? Hindi dumiretso kay Jesus Christ. Through the power of the Holy Spirit. Kahit saan pwede nating sambahin si Almighty Father. We don't need to go to a place na sambahan to worship the Almighty Father. Hindi natin kailangan pang pumunta ng altar na kung saang malalayong lugar para lang sambahin si Almighty Father. Kahit nasaan tayo, kahit anong ginagawa natin, we can worship our Father. We must worship our Father and Jesus Christ in spirit and in truth. Pag nag-worship ka ba ng idol, is that the truth? No, it's not. It's just a kahoy. Ginawan mo lang ng ukit. Ginawan mo lang ng korting tao. Ginawan korting hayop. Worthless. Hindi ba? Sino nagsabi? Ako ba nagsabi ng worthless? Hindi ako nagsasabi ng worthless. Si Almighty Father. Binabasa ko lang itong salita ni Almighty Father. Sa kanyang salita to. Nire-relay ko dito sa inyo. Sino sa inyo? Sino ba kayo? You are free to unsubscribe and to unlike. Dahil pag nagsa-unscribe kayo and you unlike it, hindi ako ina-unlike ninyo. Si Almighty Father. Kaya hindi masama ang loob ko. Nalulungkot lang ako. Dahil hindi nyo matanggap si Almighty Father. Matagal na kayong hinihintay ni Almighty Father. Pero because of the pride of the people, ayaw tanggapin. Ayaw tanggapin. Hindi, tama kami, mali ka, tama kami, ganon, di ba? Ang binabasa ko, Bible, salita ni Almighty Father. He is righteous, He is holy, He is trustworthy, He is faithful, and He is very loving, truthful. Walang hinuhold back, walang itinatago. Very transparent. And also Jesus Christ. Verse 12. Jacob fled to the country of Syria. Israel served for a spouse, and for a wife he tended sheep. Umalis si Jacob. Si Israel, iba ang pinaglingkuran. Ang pinaglingkuran niya, yung kanyang asawa. At para sa asawa niya, nag-alaga siya ng sheep. Si
So that's symbolic, no? It's like a parable. Hindi nag-focus kay Almighty Father. Iniwan si Almighty Father. Hindi humingi ng guidance from the Almighty Father ang mga tao. Verse 13, by a prophet, the Lord brought Israel out of Egypt. Kaya nakaalis ng lugar sa Egypt or lugar ng kasalanan ang mga tao because si Almighty Father nagpadala ng prophet, tagapagsalita ni Almighty Father. And by a prophet, he was preserved. Na-preserve ang tao dahil nagpadala si Almighty Father ng prophet. Nakahingi ng tawad ang mga tao, nakaalis sa lupa ng kasalanan, bondage of sin and shame, Egypt yun ano, dahil sa prophet na inutusan ni Almighty Father. Ginamit ni Almighty Father ang kanyang prophet. Kaya na-preserve ang mga tao. Verse 14, Ephraim provoked him to anger most bitterly. Ang mundo na to, ginalit si Almighty Father. Therefore, his Lord will leave the guilt of his bloodshed upon him and return his reproach upon him. Ngayon, dahil sa ginalit ng mundo na to si Almighty Father, provoked him to anger most bitterly, no? Matindi 'yan. Therefore, si Almighty Father will leave the guilt of his bloodshed upon him and return his reproach upon him. Ibabalik ni Almighty Father. Paparusahan ni Almighty Father ang mundo na to dahil hindi sila nagtitiwala sa mga salita ni Almighty Father. Ang mundo na to hindi nagtitiwala sa salita ni Almighty Father. May mga pinadala si Almighty Father na prophet, pero hindi nagtiwala. Kaya nagalit si Almighty Father. Ibabalik ni Almighty Father kung ano ang ginawa ng mundo na to sa kay Almighty Father. Makukuha ng mundo na to ang nararapat para sa kasalanan na kanyang ginawa. Dahil si Almighty Father, hindi siya magagalit kung hindi siya ginalit ni Ephraim o ng mundo na to. So, sino ngayon ang gumagawa ng bagay para sa ikapapahamak ng mundo na to? Ang mundo na to ang gumagawa ng sarili niyang ikapahamak. Meaning, ang tao na ang gumagawa ng sarili nating ikapahamak. Nag-desisyon na tayo ang masusunod sa buhay natin. Therefore, tayo ang gumagawa ng sarili nating ikakapahamak. Tapos sasabihin natin, sisisihin natin si Almighty Father. Tayo ang gumagawa ng desisyon. Nasa sa atin ang desisyon. Ngayon, magdesisyon tayo. Kay Almighty Father tayo. Para nang sa ganun, kahit na maparusahan tayo ni Almighty Father, dahil lahat ng mga ginagawa natin may kasamang repercussions, kahit maparusahan tayo ng tatay natin, matututo tayo. At pag natuto tayo, makakabalik tayo sa tatay natin. Tatanggapin niya tayo ng buong buo. Wala siyang i-hold back. Buong buo niya tayong i-embrace. Dahil ganun niya tayo kamahal.
Alam ni Almighty Father na ang mundo na to ay wicked. Kaya nga, lagi niyang binabanggit na Ephraim or Babylon, no? May mga word, ano pa bang Egypt, no? Egypt symbolizes kasalanan, pero yung mundo, Babylon or harlot, yon, ganon. Dahil nga, nagkakasya tayo sa mga bagay na walang kwenta. Saan ba ang may kwenta? Saan niya ang valuable? Saan ang inheritance? Si Almighty Father. Yun ang save for yourselves riches in heaven. Na nakalagay sa Matthew chapter 6 verses 19. Dahil itong mundo ito swapang, gusto lagi mayaman sa mundo na to. Yung Matthew chapter 6, no? Na tayo ay pag nag-share tayo sa mga tao, huwag natin ipapakita. Huwag natin ipagyabang, oy, nagbigay ako dyan, nag-donate ako ng napakalaking daang libong milyon. Bakit? Kahit napakadami ng binigay mo, kung in-announce mo naman na ikaw ang nagbigay, hindi ka makakaroon ng reward from the Almighty Father. Nakalagay ito dito sa Matthew. Kaya kung may nang hihingi or kailangan mong tumulong, hindi mo na kailangan i-announce pa. Para si Almighty Father, who sees what is done in secret, will reward you. So that your giving may be in secret, then your Father who sees what is done in secret will reward you. At saka pag nagpe-pray tayo, hindi tayo dapat maging gaya ng mga ipokrito ng mga tao na gusto ipakita. Kailangan magpepenitensya ako. Kukuha ko ng, alam niyo yung palo-palo. Nakita ko yun ng bata ako, tapos may bubog yun. Dalawang palo, dalawang magkabilang likod. Magkabilang muscle. Dalawang muscle sa likod, di ba? Ano ang klaseng muscle yun? Doon, kasi nga yung tatay ko dati, nagpinitensya, no? Bata pa ako noon, siguro mga 4 years old ako. Naalala ko yun. That's hypocrisy. Kung hingi ka ng tawad, ba't kailangan gumanon ka pa? So, hindi pa kami Christian noon. Hindi pa namin alam ang katotohanan noon. So, ngayon, pag magpe-pray tayo, hindi na natin kailangan pang ipagmalakasan, nagdadasal ako. Kundi, anong gagawin natin? But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Oh, pag unseen, ibig sabihin walang idols. Okay? Walang graven image. And then, your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans. Ano ba yung binababble ng mga pagans? Paulit-ulit na salita. For they think they will be heard because of their many words. Akala nila dahil ang dami nilang salita, naiintindihan sila ni Almighty Father. Akala nila didinggin sila ni Almighty Father dahil sa kanilang mga madaming salita. Anong sabi dito? Do not be like them. Huwag niyong gayahin na ang dami nilang salita na paulit-ulit na wala namang kakwenta-kwenta. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Simple lang dapat tayong manalangin. It comes from the heart. Hindi magbabasa ako. Ito yung guide. ito yung babasahin ko. Uulit-ulitin lang natin yan. O, next, bukas, ito ulit ang babasahin natin. Ha? O, asa na yung ating libreto? O, ito yung babasahin ulit na. Ito, inulit-ulit yung kami nabasa. Ano yung tawag doon?
And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Isang booklet, babasahin natin to. Ano sa lamin to? Dapat it comes from the heart. Kung magpa-pray tayo kay Almighty Father, nakalagay dito sa Bible, hindi ko to salita, ha? At pag nagpa-pray tayo, dapat hingi tayo ng kapatawaran kay Almighty Father. At papatawarin din natin yung mga kapwa-tao natin na nagkasala sa atin. Ngayon, kung may nagkasala sa atin, hindi, galit ako doon. Pero nagpa-pray ako eh. Galit ako doon. Masama ugali nun. Galit ako doon. Hindi ka titinggin yung Almighty Father. Hindi ka papatawarin yung Almighty Father sa kasalanan mo. Nakakalungkot, sayang ang oras. Nagdadasal ka, tapos may galit ka sa puso mo. Hindi ka nadidinig ni Almighty Father. Hindi ka niya papakinggan, hindi ka niya papatawarin. Pero bakit yung mayaman ka? Marami kang pera sa bangko, marami kang ari-arian. Sino nagpapayaman sa'yo? Yung devil. Sorry ako. Yung devil na. Yung devil. Yun ang nagpapayaman sa'yo. Kasi mali yung ginagawa mo. Natutuwa yung devil. Pinapayaman ka niya. Okay? Na hanggang dito lang sa mundo yung kayamanan na yon. At anong mangyayari sa kayamanan na yon? Dito sa verse 19 ng Matthew chapter 6. Do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will also be. Kung nasa saan ang kayamanan natin, nandun ang puso natin. Tayo ba? Asan ang puso natin? Dapat ang puso natin na kay Almighty Father, kasi siya ang ating tunay na treasure. Ang puso natin na kay Jesus Christ, real treasure. Sila ang ating inheritance. Yung tatay natin, tayo ang portion ni Almighty Father. Kaya kailangan tayong makabalik sa tatay natin. Pure bliss, joy, ang bibigay sa atin ng Almighty Father. Contentment. And family. Our Father is our home. Kung dito man sa mundo na to, your family failed you, our Father will never fail us. Because He is our true Father. He is our Creator. And He loves us so much. Lahat ginawa na ni Almighty Father. Even the prophets, even si Jesus Christ, na pinatay ng mga tao, nasaktan. Binigay ni Almighty Father sa atin. Para lang i-save tayo. Para lang makita natin yung way to the Father. Para magkaroon tayo ng mediator. Redeemer. Thank you, and God loves us all so much.